Marunong si Bibian, ano? Mahusay eh, no? Pwede ba sa liga? Pwede sa liga. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. So alam niyo po ba yung bahay namin? Likod po ng covered court. Kung natutulog ako kanina, abay nagpaalam sa akin si Bibian. Si Bibian po ay araw-araw ay nasa bahay namin. At siya nawiwili. Mas gusto niya kasi andito sila Riz, sila Ronet hanggang bakasyon. Nandito sila. Ayun. May sinasamantala yung pagkakataon hanggang nandito po sila sa Pilipinas. Nagising ako. Ayan. Pagkagising ko, sabi ko, tingnan ko kung asa si Bibian. Nakita ko. Paalam sa akin, punta na siya sa court. Pa-basketball. Ayan, ito yung likod ng bahay namin, mga amigo. Sige na, Bibian! Vamos! No. Vamos! Asa? No. Beto jugar. Laro ka. Marunong ba? Marunong ba, ano? Usay? Ano na si Bibian? Charan! O yun, galing oh. Ba't ayaw kayo hindi kayo magkalaro? Ayaw nyo. Marunong si Bibian, ano? Mahusay eh, no? Pwede ba sa liga? Pwede sa liga. Haraj, pwede sa liga. Laro natin si Bibian. Dati football ang laro, ngayon basketball eh. Medyo maliit lang si Bibian. Sa football talaga magaling si Bibian. Baka ito na yung huling paglalaro niya dito sa Pilipinas ng basketball. Naaalala ko nung bagong dating sila dito, naghahanap sa akin si Bibian ng ano. Si Bibian at si Amir, saan daw pwede maglaro ng football. Tapos kinontak namin mga amigo yung sa may football sa Nueva Ecija. Sabing ganoon, kapag meron na, kukontakin kami. Kasi meron dito parang team sa Nueva Ecija ng football, kaso hindi naman kami kinontak. Oh. Tapos habang tumataga, ayan, basketball na naging laro nila. Antes football. Ha? Antes football. Ngayon basketball na. Pag dumating yung time na bumalik na sila doon, ako po, sigurado ako'y maiiyak. Ilang araw akong parang yung di makatulog. Iniisip-isip ko yung mga bata. Pero nagkausap na kami ni Tia Mami, okay naman, wala kaming problema yun. Kaya lang, abangan nyo kung abangan nyo kung makakapag-video tayo kay Tia Mami.
Grabe, ano ako, dinudumog ako. Kawagan, napakaraming ano sa akin. Maraming message sa akin, nagkaling sa pag-uwi nila. Kaya sabi ko, magpapahinga muna ako. Magpapahinga muna ako, hindi muna ako babasa-basa. Jared! Laro tayo 3v3! Kakahinayang. Lalo na tingnan mo. Yung van dito namin inilalagay sa bakanting lote. Ayan. Yan namin na inilalagay. Sabi ko nga no, sa maalala natin sa kanila. Maalala natin sila pagka nakikita natin itong van kasi ito binili natin para sa kanila. Sabi nga bakit daw hindi ko bilan sila tiyawamito ng bahay, ba't daw hindi pangalan sa kanila, pati sasakyan, hindi nga pwede sa kanila kasi hindi naman sila Pilipino, unless sila makakapangasawa si Chamami. Ganun po. So sinasamantala ko na yung pagkakataon na nandito po si Vivian sa atin, pati mga bata. Mamaya pupunta naman ako sa mga bata. Kasi pag andun ako sa mga bata, mas pinipili kong hindi makapag-video. Okay na sa akin yung banding lang. Okay na sa akin yung makasama sila. Pero as much as possible ayoko mong makapag-video doon kila Tessa. So ayan. Si Vivian, ano yan, malaki pinagbago. Ayan, sige. Pasok. Vivian, kuda ka raki ha? Esperar niya, yo boy. Si, vete volver. Panoorin pa natin si Vivian. Charan. Galing. So, ayun po mga amigo. Sabi ko bumalik na lang ulit sa bahay. Ano pa sila Riz, ano sila Seki. At andun pa sila Ronet. At saka yung mga pamangkin ko. Pamangkin ni Denden. Babalik na lang, punta ako, mag-withdraw ako. Kasi magkapasahod kami sa mga tauhan. So, ayun po mga amigo. Sure yan, ito na yung magiging ito na yung mga huling araw niya dito, huling paglalaro nila dito sa Pilipinas. Ako'y nanghihinayang talaga. Pero for the last time mga amigo, for the last time kakausapin ko si Chamami. Kausap ko po kasi abogado kanina, si Attorney De Castro. So
nanghingi ako ng payo regarding sa pag-stay ng mga bata sa Pilipinas kung wala yung nanay. So meron pong mga kailangang documents na ayusin sakali po may maiiwan po sa kanila dito sa Pilipinas. Ganun po. Yan. Sumigit lang ako. Tapos po bali ang pagka wala yun, pagka sila ay nag-isa, halimbawa si Chamame ay nag-stay sa Pilipinas, pagka mga bata ay nag-stay sa Pilipinas wala si Chamame, ang mangyayari may mga documents na kailangan ako ayusin. So for the last time, kakausapin ko si Chamame kasi explain ko po sa inyo mga amigo. Ang passport nila ay 5 years bago ma-expire. So sabihin na natin 4 years. So 4 years yon. Yung 1 year ay extra na lang para sa pagbabalik niya sa Guinea, sa Equatorial Guinea. So kung papayag si Chamame at papakiusapan, kasi kausap ko na naman si Bibian kanina at sabi niya wag daw siyang uuwi sa Equatorial Guinea. Wag daw siya, hindi daw siya uuwi, ayaw daw niya. So ang gusto ay kausapin ko nga kakausapin ko si Chamame para makapag-stay si Bibian dito. So kung may 4 years na kung may 4 years pa na nalalabi yung sa may passport ni Bibian, right now ay 15 na si Bibian. Okay, 15 na, 16, 17, 18. So 18 after 3 years ay hindi na siya minor de edad. So pwede na siya mag-travel, bumalik sa Equatorial Guinea nang wala mga documents kasi 18 na po siya. Yun po. So yun ang gusto kong iparating kay Chamame, na safe naman si Bibian dito kaysa doon mag-aral. So kakausapin ko si Chamame kahit si Bibian lang. Actually kahit si Amir po pwede rin pero pasok pa rin sila kasi right now si ano po ay magpo-14 na yata, magpo-14 na si Amir. So kahit mag-stay sila dito ng ilang years, renew ng visa, renew lang, wala namang problema. So yun yung papakiusap ko kay Chamame, kasi pinipilit ako ni Bibian na kausapin ko si Chamame na huwag na siyang pauwin, huwag siyang isama. So for the last time kakausapin ko si Chamame kasi naaawa ako kay Bibian dahil ang tao ay nag-aaral mabuti. Nakita niyo po, honor po si Bibian. At sa lahat ng magkakapatid, si Sophie, Alima niya, si Bibian, mahuhusay sila sa school. Kahit naman si Amir tsaka si Misma, hindi naman din huhuli. Ganun po. So ayun po mga amigo, pakikiusapan ko si Chamame muli. Sige, iano ko yung gusto ni Bibian, nakausapin ko daw uli yung kanyang nanay. So tapos po mga amigo, alam nyo, ang mga batang ito, grabe yung changes sa kanila. So nung una talagang nahihirapan sila dito sa Pilipinas, pero ngayon okay na sila. Ang dali nilang yung kumbaga ang dali na kausap. Pag sinabi kong hindi pwede yan, hindi pwede. Lalo si Bibian, makita mo sa kanya, kahit na siya ay pupunta lang sa doon magbabasketball, magpapaalam pa siya. Ganun maraming bagay na tinuro si Chamame na okay sa mga bata. Yun po. Natutuwa naman ako sa ganun. Kaya lang sa kayong sitwasyon, mas pinili ni Chamame na umuwi sa bansa nila, marami nang hinayang, maraming nagagalit, maraming naiinis. Pero sabi ko nga sa inyo, ang lahat ay may dahilan, may purpose ang Lord kung ba't nangyayari ito sa akin at sa pamilya ni Chamame. So ang nakikita ko ngayon dito is yung papaano ko ilalaban si Bibian o si Misma, si Amir, para makapag-stay dito sa Pilipinas. Dahil yung mga batang ito gustong mag-stay dito sa atin. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga amigo,
kaya ko ay mula nung nasa Equatorial Guinea, nilabang ko sila na makapag-stay dito o mag-aaral dito kasi yung kagustuhan nila maraming nagagalit, maraming ayaw, pero sabi ko nga ito yung kagustuhan ng mga bata at saka ni Tia Mami na mag-stay dito sa Pilipinas, at saka huwag natin pagkaitan ng magandang edukasyon yung mga bata. Ay nako, sabi ko nga sa inyo, iba yung pinagdadaanan ko ngayon. Ito yung pinakamahirap na sitwasyon na na-experience ko kasama sila Tia Mami. Kanina napapaisip nga ako sabi ko nga habang nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng wisdom sa nangyayari ngayon, at para guminawa yung pakiramdam ko. Yun, pray lang ako kasi kilala niyo naman po ako, mga amigo. Madali akong yung nagpapalungkot sa akin yung mga ganito, yung pag hindi okay yung flow ng buhay, madali akong malungkot. Ay nako. So ayun po mga amigo, maraming salamat pa rin po sa pagtutok niyo sa mga videos natin araw-araw. Malungkot si Tatay Raul, malungkot si Kuya Raul ninyo ngayon, pero lilipas din yan. May tinuturo ang Lord sa buhay ko, sa buhay ni Tia Mami. Abangan po natin ang mais ng Panginoon sa buhay natin. So thank you so much po mga amigo, at God bless po.